Okay, come in. Good morning, sir. Good morning. What's your name? Jeter Jaime, sir. JT Jaime. Upo ka muna. Ano apply position? Sir, Peter, sir. Peter. Huwag ganyan. Dapat ganyan lang. Oh. Peter. So, Jeter. Taga saan kayo, Boss Jeter? Agusan del Sur, sir. Agusan del Sur. Kumusta yung ano natin doon? Mga kababayan natin sa Agusan del Sur. Okay lang, sir. Oh, wala kang tubig. O sa'yo yan. Baka inumin mo natin. Huwag kakabahan. Babatiin pala natin yung ano natin. Yung mga viewer, subscriber. At saka congratulations natin yung nanalo kahapon ng ano. Nakaabil sa promo natin na raffle draw. Congratulations sa inyong lahat. At saka yung isang one na ano natin. Poll na free training. Swerte ito. Naka-ano din kayo dati, di ba? Sir. Abil din to. Ito pala yung ano natin, isa sa ano natin yung na-vlog ko, na-i-vlog ko na ano, sa doon sila sa bundok nakatira. Tapos ano rin yung ano nito, yung life story kasi nakapag-training siya dahil namimitas ng mga prutas, di ba? Yes, sir. Marami pang prutas doon. Sir, rambutan, mga saging. Saging. Walang ano doon, marijuana. Wala, sir. Joke lang. So, siya po ay medyo malungkot. Ako ay nalungkot dahil bininta yung kabaw, no? Kalabaw, sir. Ilang piraso? 2, sir. 2 piraso sa kabaw, bininta niya para lang makapag-abroad, para makasiman, makatraining, no? Ngayon, lubid na lang ang natira. Lubid lang, sir. Lubid na lang. Napaiyak tuloy ako. Lubid na lang ang natira sa 2 kabaw. Totoo ba yan? Yes, sir. Oh, so, pag masiman ka na, bili ka ng 4 o 5 kabaw. Si papa mo, anong nangyari? Lubid na lang hinahila-hila ngayon. Wala, sir. Wala. So, si Jeter, yung isa natin na nakaabil dati nung anniversary yata yon. Ano ba yon? Yung December. December. Birthday ko pa. Ikaw yata. Birthday ko pala. December. Nag-promo tayo, no? So, siya po ay medyo malungkot dahil ang ano, yung story niya, dahil bininta yung kabaw para lang makapagpunta, makapagsiman talaga. No choice man. Bakit bininta yung kabaw? Perinda lang sana. Walang panggasto sa... Hindi, walang magtanggap ng perinda sana. Wala, sir. Asan yung, sino nakaano ng kabaw ngayon? Kalabaw? Sir, kanang... Sa... Ihaw. Ha? Inihaw. Ako, kinatay ito yung kabaw. Kalabaw, kawawa naman yung kalabaw. Kinatay pala yon. Dapat nagsabi ka sa akin dahil magkano ang binta doon? Yung 2, sir, 100K. 100K? Dapat biniano mo lang sa akin. Perinda ka sana. Huwag mo na lang sanang ano, di ka nagsabi. Kawawa. Yung 2, kinatay talaga? Kinatay, sir. Naku po. Punta sa slaughter. Oh my God. Anyway, ano yan? Yung ganyan talaga ang buhay ng mga ano, hayop. Minsan, gamitin sa saka. Pero sa sunod, pag ano, huwag ka na magbinta ng mga kalabaw. Ha? Okay, so, Peter, ang applyan mo. Ilang years ka nag-welding, ano, Peter? 2 years, sir. 2 years. So, marunong kang magturno. Yes, sir. Marunong. O, bakit ka kailangan mag-ano, siman? Para Para matulungan yung pamilya, sir. Ilan ba kayo kapatid? 3, sir. 3? 2 yung babae, tapos ako yung pangalan. Anong trabaho ni Papa? Tricycle driver, sir. Tricycle driver. O, shout out mo si Papa mo. Shout out mo. Shout out sa mga driver ng habal-habal na Sa ano doon sa inyo? Sa Agusan del Sur. Agusan del Sur. Salo tayo dyan sa mga habal-habal driver kasi minsan ako pumunta doon sa bundok, doon sa ano, habal-habal yung may katig. Oo, sir. Sakay ko doon. Pag ano, no, tirik na tirik. Delikado pag sumabit yung isa, ano kayo lahat eh. Taob. Taob kayo. So anyway, ano, siya ay nag-apply ng fitter. Graduate ka ng high school, ano? High school graduate, Okay. So ano naman ang tinatawag na ano, pag nag-welding ka, anong pinaka-importante sa welding? Sir. Safety. Okay, very good. Safety. So sa safety, kailangan mayroon kayong outside sa welding workshop mo. Halimbawa, ito yung welding workshop mo. Kasi sa barko, mayroon kang welding workshop doon ang designated na magwe-welding ka. So outside dyan, kailangan mo ng hot work permit. Yes, sir. A permit yan na nagpapahintulot na ikaw is authorized mag-welding doon sa outside sa welding workshop. Kailangan talaga outside sa welding workshop, mayroon na kayong permit, no? Hot work permit ang tawag niyan. Ha? Hot work permit, no? So wag ka, hindi ka basta-basta mag-welding na walang permit, lalo na pag nasa ano tanker kayo, ha? Yes, sir. Kasi darating kayo dyan, pupunta kayo dyan sa ano tanker, talaga minsan yung ano mo pasampahan, no? Okay, so
ang ano natin sa barko, Jeter, kailangan na all around kayo doon, Peter, hindi lang welding. Turno, mekaniko, magbaklas kayo ng makina, mag-grind kayo ng mga exhaust valve, ikaw mag-recondition. Yes, sir. No? Ilang taon ka na ba? 22, sir. 22, batang-bata, no? Naalala ko, ako dati, pagsampa ako, 29 years old, no? So, ayan, advantage na sa'yo yan dahil, bata pa. Tapos, siyempre, mapakinabangan. O, shout out sa mga agency pala, Manning Agency na tumatanggap ng mga aspirant Peter, no? Kahit mga trainee, aspirant Peter trainee. Marami tayo dyan ng mga, na aspirant na mga Peter, tinatanggap nila, no? Saka yung shout out pala natin, babatiin natin yun, Star Ocean, PTC, Career, Sigit, Bright Maritime, ba yun? Yung BSM, Naay Shipping, marami silang mga agency na nagtangkap, no, sa atin, niyan. Tapos Tiknumar, marami mga agency na product ng Good Choice, nandyan na sa kanila, no? So, ang importante doon sa barko, Jeter, teamwork, tulungan. Yes, sir. Pag makita mo yung isa mong engineer doon, si first engineer o sino man o si wiper na nagtatrabaho, tapos ikaw, tapos na yung job order mo, tulungan mo sila. Kailangan teamwork ang doon sa barko, ha? Hindi pwede na yung kanya-kanya kang doon, ayaw mo makialam sa kailangan tulungan para mapabilis yung trabaho. Ikang So, pag nandun ka na sa barko, gampanan mo yung yung trabaho mo ng pagka-Peter. Hindi pwede na tawag nito. Habang tumatagal ka sa barko, dapat nagiging masipag ka, no? Kasi hindi kagaya ng iba, kabaliktaran, no? Habang tumatagal na sa barko, tinatamad, baliktad. Kasi sa barko kasi ang first 3 months, 1 to 3 months, yun yung yung provisionary. Pag lumagpas ka na dyan, 4 months, 5 months, 6 months, ibig sabihin, pumasa ka na sa, yung provisionary period, no? Pero pag pinauwi ka na 1 month ka pa lang, ibig sabihin, hindi ka natapos ng, provisionary period. Dahil number 1, hindi mo alam yung trabaho mo, no? Hindi ka marunong magturno, hindi ka marunong mag-welding, mag-gas welding, mag-cutting, tapos wala ka sa safety sa trabaho, kaya pinapauwi ka niyan, no? Very important yan, safety, at saka alam mo yung trabaho mo, no? Kasi ang trabaho sa barko, multitasking. Hindi pwede na welder ka lang, kailangan mekaniko ka rin, no? So kaya tapos ka naman dito sa training mo na 3 months, yun na yung mo dyan, kumbaga next steps mo naman to. Kasi pag training mo, first mo yan, sacrifice, invest ka ng skills, no? Multi-skills. Tapos ngayon, kailan ba luluwas ng Manila? Next month, sir. Next month, so September. Yes, sir. Sinong mga kasamahan mo na pupunta doon? Sila, Robles. Robles. Okay, shout out Robles. Nandyan pa sila sa ngayon? Tacloban? Pauwi, sir? Ngayong araw? Oo. Oy. O, ingat kayo dyan sa biyahe, Boss Robles. Sinong kasama niya doon? Si Melvin, saka si... Melvin Cabato. Oo. Tsaka yung taga-Kabadbaran, parang si Cesar Montano. Para uwi. Para ha? Si para uwi. Para uwi, bakit para uwi? Iban ko, sir. Si pala, yung si Dulay. Nandun pa? Agulay. Ha? Agulay? Gulay? Oo. Nandun pa, training pa? Hindi ko alam, sir. Baka nagpunta na ng Manila. Nagkita kayo ni, yung partner, yung Tagaliti, si Si Alvin. Nandun na siya sa machine shop. Nandun sa machine shop. Baka pwede sabay ka niyan. Pag hindi pa, kasi wala pa yung Siemens book siya. Pero sabay kami magpasa ng resume, sir. Okay, so example, magtrabaho ka sa mataas, anong gagawin mo? Anong permit? Height permit. Working at height permit, no? Yes, Working alop. Kailangan mo ng, anong tawag dito? Yung safety harness. Safety harness. Full safety harness, ha? Tapos mayroon kang lockout, mayroon kang standby team na in kaso may mga malaglag ka, may emergency, mayroong maka-rescue. With radio yan, no? Tatawag ka, may radio ka. Kasi nakalambitin ka, kailangan mo ng hindi ka makasigaw. So, kailangan mo ng radio. At saka mayroon kang lockout.